Hello. Hello, good morning my business partner. So ngayon magtuturo po ako ng technical web tool orientation. Yung paano tayo mag-transaction sa lahat ng services sa Unified. So step by step po tayo, lalo na kasi yung mga hindi ko po nakikita na malalayo at wala naman po tayong time na mag-watch ng mga training. So dito po tayo, ituturo ko na lang po kung paano muna tayo mag transaction sa business. So, watch nyo po natin to, step by step po natin gawin. First, mag-login muna tayo sa account natin. So, after po natin maka-login sa account natin, click po natin yung tatlong arrow dito sa taas. Nakita nyo po yung loading, bills payment, remittance, online booking, online shop, yan, insurance, shipping lines, report. Yan po yung pwede natin ibuksan. So, mag-start po tayo sa loading. Click mo yung loading. Pag sinabing i-loading, ito po yung mga pasalod sa Pilipinas. Like, i-click mo lang yung kapag magpasalod ka lang, regular. So, pumili ka lang kung anong network, Smart, Globe, Sun. Pag Smart, kasama ng TNT, Globe, TM, tsaka yung Sun. Ilagay nyo lang po yung amount ng loloadan nyo, like 50, tapos yung mobile number, tapos i-enter mo yung transaction password. Then, click submit. So, yun, napasa na po dito doon. Kapag 50, pwede po kayong mag-add ng 5 peso. Katulad sa akin, mag-add ako ng 5 peso. Pero kumita na po tayo ng 2% sa system natin. So, double po yung income mo. Then, i-click mo yung, dito po naman, i-click natin yung special. Nandito po yung, ito yung, halimbawa sa Smart, ito yung mga package na all data, ito yung mga games, call cards, yan, mga surfing. Ito po yung makikita nyo, no? So, maraming customer naghahanap ng TNT Smart Gigasurf. Ito yung mga package ng mga data. Then, pwede nyo open din yung prepaid card. Nandito yung call cards, game cards, tsaka yung mga internet packages dito, yung mga signal load, ayan, open nyo po yan. So meron na po yung amount nakalagay dyan sa, ayan, ikas 300. So ito po yun. So dito sa prepaid card, pwede na po tayo hindi magdagdag ng markup dito kasi automatic may income na po tayo dyan. Yan. Then proceed po tayo dito sa back po tayo dito sa international. Sa international, kailangan lang po natin sa loading, kailangan natin may pondo. So, kahit 1,500, depende po sa inyo. Wala po siyang limit. Then, kung magpasa po tayo ng load sa Qatar, nandito po yung amount nakalagay sa Halik at Do Mobile. Ito po ay hindi na po natin kailangan magdagdag. Pwede tayo hindi magdagdag, pwede rin tayo magdagdag. Depende po sa inyo. Kasi meron na po tayong income dyan 2%. Then, sa Singapore, yan. Diyan na po. So ngayon, ito yung sa Hong Kong, nandito po. So paano tayo magpundo dito sa loading? So back po tayo sa menu. Back tayo sa menu. I-click nyo po itong remittance. Send. Convert to load pan. Diyan po tayo magpupondo. Maglagay tayo ng load pondo doon sa loading natin. Pumunta tayo sa remittance send, no? Then convert to load pan. Lagay niyo po yung amount nyo kung magkano ilo-load nyo, like 200. Yan. Then enter your transaction password. Then click po yung submit. Nilalagay po dyan yung successful na yung pag-loading nyo, no? Then balik to sa menu. Back tayo sa menu. Then pwede na kayo mag-loading. Click nyo yung loading, loading. Ayan, pwede na kayo mag-load. Basta ang ikas nyo may laman kasi anytime pwede nyo ma-convert sa load, magamit nyo sa bills payment. Yan, sa loading lang tayo mag-convert. So, then sa international, yan, sa loading international, meron tayong sariling loading dyan, ha. So, basta i-PM nyo lang ako kung mag-load kayo sa international. Then sa bills payment, dito sa bills payment, depende po tayo sa transportation ng tao. Like doon po dito sa amin, magbabayad kami ng mga bills. So kailangan pa namin ng mamasahe ng 40 round trip sa tricycle, no? So kapag dito sila magbayad sa akin, 30 peso lang yung charge ko. Hindi naman ako nagsasagad. Then click mo yung mga utilities. Ito po yung mga available natin na pwede nating tanggapin. Actually, yung ibang mga billings natin nandun sa version 2, no? Pwede kayo mag-login sa version 2.
Yan, kasi yung mga billers natin dito nililipat na sa version 2. So may airlines yung iba, yan, nilipat na yung iba doon sa version 2. So i-click nyo po yun isa-isa kung ano po yung pwede yung pagkakitaan na billings na pwede po nating tanggapin sa system natin. Then yung remittance send, itong remittance send, depende po yan kung saan sila magpapadala. Dito sa remittance sends, meron din tayong credit to the bank, all bank, Cebuana, Western Union, Smart Money. Itong conversion, ito yung ginagamit natin tong conversion. Kapag tayo maglo-load sa international, like Singapore, Dubai, Qatar, at saka Hong Kong, dito tayo mag-change ng currency. Yan, dito tayo mag-convert ng load sa international. From piso to Hong Kong dollar, Dubai, dirhams, ayan, Qatar. Then, meron tayong forex exchange. Dito sa Cebuana, ang charge ng 1,000 is 50. Nakalagay din po yung charge na gusto isa-charge mo. Then, mag-additional charge po tayo sa tao. Kapag kasi yung charge mo dito sa system na to, sa system lang yun. Wala ka pang markup doon. So, mag-additional ka pa. Like, kung 50 sa Cebuana, kung sa system, mag-add ka ng 10 para magiging 60 per 1,000. Yan. So, yung credit to the bank, available po natin. I-click nyo lang yung credit to the bank. Then, nandito po yung select bank. Nandito po yung lahat ng mga bank na pwede po nating pasahan. So, bank to bank transaction. Ito po yung available natin na pwede natin pasahan. Ayan, may Pimayan. Nandito din po yung GCash dito. So, lahat po yan, may charge sa system din. Ngayon, ang sender dyan, hindi po kayo, kundi yung nagpapadala, ang receiver, yung papadala nila. Kasi hindi po tayo pwedeng tayo ang sender kasi sa bank ayun lang tanggapin. Sa Cebuana, okay ka tayo ang sender. Pag bank ayun nila ng same system pangalan natin, tayo pa rin ang papadala. So, hindi nila nakikredit. So, ito naman yung remittance payout. Ang remittance payout, lahat ng mga sender ay galing sa Pilipinas. Hindi tayo makakapag-payout kapag ang sender na nasa ibang bansa, payout natin sa system. So, nahihirapan, no? Ito yung pwede natin tanggapin ang kunin nyo lang po yung resibo. So, hindi siya available. Available po ito ang Smart Money sa version 2. Ngayon, itong payout, kambawa may nagpaparemit sa'yo o may nagbabayad sa'yo ng ticket. So, pumili lang sila kung saan sila malapit na area. So, ito yung Transpass, New York, Bay of MoneyGram. Ito po yung iRemit. Itong tatlo is international po siya, no? Pati Western Union. So, pwede natin acceptin yan. So, iRemit, Smart Money, Cebuana, ito ay galing lang sa Pilipinas. Wala po silang international branch outlet. Ayan. Kunin nyo lang po yung resibo. Kayo po ang sender para ma-payout nyo po dito sa system. Then, magcha-charge pa rin kayo additional sa kanila. So, itong online booking, dapat set nyo muna yung markup. Yan, katulad sa akin is 400. So, kung gusto mong i-change, click mo lang yung update. Like, gusto ko mag 350. So, ang markup po natin dito is 100 to 500 lang siya. Hindi na tayo abot ng 600 pag domestic. Kasi pag nagra-round trip yan siya, nagiging double po siya. Itong 400 magiging 800 kung nagra-round trip siya. Then, i-click mo yung anytime pwede ka mag-change. Kung ikaw mag-travel, is tanggalin mo yung markup para mababa. Markup natin. Then, yung transaction password natin after submit. So, automatic na sasabihin niya updated na. So, i-click mo rin yung international. Ang markup natin sa international is from 500 to 1,000. So, ayan, nagsagad ako. So, pwede ka mag-adjust kung kilala mo or pamilya mo. So, pwede ka mag-adjust anytime. Ayan na, pag na-set nyo na po yung markup nyo, markup means yung tubo. Then, back to search na kayo ng flight. Then, search na kayo, click nyo yung search ng flight. Refresh lang kayo na refresh. Tawag ng, bawa, Manila. Pag MA na type nyo na, kailangan lumabas na yung litrang Manila. Then, click nyo yan. Huwag nyo kailangan i-type nyang buo. Tapos, halimbawa, punta siya ng Butuan. Ayan o, Butuan. So, ito lumabas na yung Butuan. Then, travel date niya is like, sabihin natin is sa March 2. Ayan, one way lang po siya. Click nyo yung one way. Kapag round trip, click nyo po yung round trip. Ayan. Then, wala na kayong gagalawin sa all airlines kasi lahat na po yan. Then, ito, kapag meron po kayong adult, marami.
Then click plus. Kung may child na below 12, click plus. Then kung may infant na below 2 years old, click plus. Pero kung meron po kayong passenger na citizen, kasama sa group or kasama sa family, i-book nyo po ang citizen na separate mag-isa. Then i-drag nyo po itong citizen, kailangan siya mag-pink para meron po siyang discount na 20%. Yan. So, kung wala siyang OSCA ID or citizen ID, considered na sa adult siya, wala siyang discount. Yan. Kung mag-round trip naman yung passenger, din i-click po natin yung round trip. No, i-show ko po sa inyo kung paano siya mag-round trip. Then, tulad yan. Then, March 2, balik niya po is March 16. Okay. Then, search na flight. So, sa araw na yun, merong 93 flights available. Then, click OK. Sa flight na to, mag-start po siya sa pinakamura hanggang sa pinakamahal. Kapag 2 dot lang nakikita nyo, it means ang flight niya is straight flight. Pag nakikita nyo ito, 3 dot like itong Philippine Airlines, ibig sabihin, meron siyang stopover. Kung i-click nyo yan, ay mag-stop po siya ng Cebu. So, kailangan makita ng passenger na mag-i-stop siya ng Cebu kung agree siya sa flight na to. Kasi minsan, matagal po ang stopover nila, no? So, usually ginagamit. So, ayan, makita ninyo sa markup fee na 400. Ayan po yung tubo nyo kasi one way lang siya. And then, mag-proceed tayo dito sa booking. So, kung gusto niya, ay gusto ko yung Air Philippines. Itong Air Phil Express, ito po yung Philippine Airlines. No, under siya ng Philippine Airlines. Mura lang to kaysa mismo Philippine Airlines. Like tong Cebu Pacific, Sibpac, 'di ba? Meron kayo makikita ang Sibpac. Ayan. So scroll no lang kasi may iba na gusto naghahanap sila ng time. Then check niyo po yung time. So halimbawa itong Airphil Express, then press niyo lang po 'yan. Makita niyo yung Manila to Butuan. Yan flight niya is 5 AM, arrive siya ng 6:30. Then kung ibo-book niyo na po siya is yan po ang babayaran ng passenger is 2,664. Kasama na po ang markup niyo dyan. Then select the flight. Kaso magra-round trip siya, di ba? So click niyo po yung balikan niya. Same airlines. Click select. Ito po yung screenshot niyo. Ibigay niyo sa customer. Then itotal lang po nila yan. Ito ay wala pang baggage. Lahat ng airlines is mandatory is 7 kilo hand carry lang yung free. So, pwede po sila mag-add on ng baggage dito sa airlines, ito sa domestic. Then, select, yan. Sabi niya, okay, ibubook ko na. Then, ayan. Kailangan nyo po ng details sa airlines is full name ng passenger. Kung pwede, hingian nyo ng ID para hindi kayo nagkakamali ng pangalan. Mobile number niya, email mo, address niya, zip code niya. Then, kung merong gusto niya ng pag Philippine Airlines, hindi po naglalagay sila ng baggage. Hindi nyo makikita dito. Then, click nyo po yung no additional baggage. Click nyo lang yan. Sabi niya, gusto ko nang mag-baggage. After nyo ng booking, mag-CSR lang po tayo. Sabihin po natin mag-a-add tayo ng baggage. Kasi ito po ang system ng Philippine Airlines sa system natin, no. Unlike sa Cebu Pacific, nakalagay na po yung baggage doon, i-add na lang po natin. Then, select po yung kung male siya or female, then birthday niya. Dito po, i-click nyo sa choose sa taas, 2003, 23, yan. Click nyo dyan para hanapin nyo lang kung anong year. Yan. Then, okay. Check nyo yung month. Yan. Then, follow nyo lang yung instruction. After nyo ilagay yung mobile number, details, yung address nya, then, click lang po natin yung submit sa baba. Yan. Then, isummarize po niya yung details mo, and then, kung walang mali, then, click continue. Sorry. Then, ganyan lang po kasimple. So, once na-book na po natin yung passenger, balik po tayo dito sa booking transaction na tayo. Kukunin natin yung ticket. Kasi sabi niya after 10 minutes lang po yung processing ng ticket natin, no? Nakikita po natin, once na kulay green na po yan, ibig sabihin, ang ticket nila is nakaprocess na. Confirm na po yung ticket. Then, click nyo po yung green. Nakita mo yung markup mo dyan is 500. So, nakalagay status delivered. Then, get the ticket lang po tayo. Then, click OK.
So, ito na po yung ticket ng passenger. Ayan o. Ticket ng passenger under ng AirAsia. Ito yung PNR niya, yung pangalan niya. So, ganun. Screenshot lang po natin. I-crop lang po natin yung both side para malinis naman. Then, isend po natin sa passenger. Hindi na po nila kailangan i-print kasi kahit yung cellphone na lang nila ipakita sa airport. Okay na yun. Then, proceed po tayo sa example sa international. Then, select the flight. Click po natin yung international search. Refresh, okay? Mostly sa international round trip. Bihira lang po ang nag one way. Kung meron na po siyang visa, yung bumalik lang siya sa trabaho niya, then one way. So, mostly ang round trip yung ticket nyo. Then, halimbawa, nanggagaling siya sa Pilipinas. Basta first 3 words lang, 3 letters, lalabas na po yung, yung name na punta, i-click nyo na lang po, hindi nyo na kailangan i-type ng buo. Then, Philippines. Sa Philippines, click nyo po tong arrow sa gilid. Ito sa boots, ito sa side na to. Click nyo lang. Pumili kayo kung saan ang gusto nyo. Pero kung gusto nyo madali, then baba nyo tong arrow sa baba. Then, type nyo lang po yung Manila. Basta first 3 letter words, then arrow na lang para mabilis. Nino International Airport. Then, papunta po tayo sa Hong Kong. Remember na lahat, nasa maraming ibang bansa, international destination na maraming city. So, pwede nyo i-asap passenger saang city sila, saang airport sila nearby, para mas easy po nyo malocate dito. So, example lang, ang travel niya is Air 1, then balik po ng return is 15. Then, search the flight. So, available na flight sa araw na yun is 192. Ito po yung mas mura po, Cebu Pacific. Ito yung flight niya is, ito na po yung round trip. Yung 12,5598. Yan, pa-choose nyo lang po sila ng time. 3:30 PM yung departure niya. Merong 6. Ayan. Tapos tingnan nyo rin yung balik. Kasi hindi nyo malaman kung gusto ng passenger yung balik. 7 ang alis. Ang balik po niya is 11 AM. So, ayan. Then, click mo to yung Cebu Pacific. Ayan. Nakita nyo po yung may round trip. May markup na po kayo ng 2,000. Kasi per week is 1,000. Then, select. Then, select lang po kapag i-book nyo na siya. Yan. So, kailangan nyo dito ang passport ng pasahero, no? Kapag international. Then, select kung miss siya. Then, pangalan, birthday, onward baggage. Ito po yung kasi Cebu Pacific. So, nakalagay na po dito yung bagahe nila. Convert nyo lang po kung anong dollar meron sila. Then, 20 kilo. Lagay mo yung 20 kilo. Balik mo is 20 kilo. Then, mobile number, email address. Address po niya ng saan siya destination. Then, click nyo lang po itong box. Yan. Then, submit. Yan lang po. So, kailangan lang po natin lagyan ng lahat ng details para po mag-go. Then, i-summarize po niya, please double check name ng passenger at saka yung travel date niya kung natama po kasi mahirap ang magka-error dito sa airlines. Lalo na sa international, may penalty po ang mga ibang airlines sa international. Then, same lang po sa domestic, submit nyo lang after sabi niya 10 minutes successful booking na siya. Then, aabangan na lang po natin dito sa booking transaction. Dito sa booking transaction, dyan po natin kukunin ang ticket. Sa international tayo kanina. Ayan, katulad nito, Manila to Hong Kong. So, naka-gray na siya. Ayan po yung g-ticket niya. G-ticket mo lang siya din, okay? So, ito po yung ticket niya. Click natin. Ayan, yan ang ticket niya, oh. Under po siya ng Hong Kong Airlines. Ayan lang po, yan ang ticket. Crop nyo lang po natin, i-submit po natin sa passenger. Yung ticketing natin, no, itong network, ito yun ang nasa mga franchising. So, another explanation, separate natin na explain ang network kung paano kumita dyan. So, like itong network, pakita ko lang kung i-click mo tong network, kapag meron kayong marami ng member na nagpa-franchise under your organization, no, network income, dito nyo po makikita ang network income yan. So, ang income po sa network is 102,480 na siya. Ang capital po niyan is
15,000 peso lang siya. So, di ba? Kung gaano niya dinouble-double. So, sa networking lang po yun makikita. Then, dito po tayo sa online shop. Buy codes, hindi po tayo magbabay dyan. Upgrade account, di po natin gagawin yan. Kasi pwede po tayong magdirekta sa office. Dito po tayo sa MLM shop. Ito yung parang Shopee. Yan. Yung laman ng MLN shop natin, no? Ito, pumili lang kayo dyan. Then, ito yung meron po kayong 30% discount dito, plus rebates po ang mga product natin dito sa Unified. So, click nyo lang po yan, click nyo lang po yan. Kung gusto nyo po yung mag-order kayo at maghanap po kayo ng mga online reseller, kung gusto nyo multi-cloud tent sa Bana, click mo lang yan. Nakita mo dyan yung price ng SRP. Yan po ang ibibigay ninyong presyo sa tao. Pero sa'yo, discounted ka na, ang binayaran mo lang is 224 kasi meron tayong 10% discount dito. So, kung meron na po kayong networking income, meron na po kayong maraming downline, may libre po kayo dito. Marami kayong libre. Ito yung ginagamit nila sa Total PV. Yan na po. At saka Total GC. Yan po. Libre nyo po yan kapag once mo rin po tayong networking income. Yan, dito na yung mga bigas, frozen foods, i-open nyo lang po lahat yan ha. Basta ang susundin nyo lang po yung SRP, yun po yung bintahan sa labas. So, example natin, pag kinilik mo tong bigas, ayan yung bigas, mag-mark up pala tayo, magdagdag tayo sa bigas. Kasi hindi naman tayo rice mart. Mag-add tayo kasi home base lang tayo. Para ito sa bills payment, mag-add po tayo ng markup fee. Then, gusto mo mag-order yan na isang sack, then add to the cart. Diba? Ito yung cart mo na dito sa taas. Ito yung cart. Click mo yan kasi i-orderin mo na nga yan, ipa-deliver mo siya. Ano? Yan, nandito na yan, 174, 1,764 peso. Yan yung order mo, no? 25 kilo siya. Check out mo. Ayan, check out. Sa check out, pumili po kayo ng payment, either e-cash ito po yung babawas niya sa e-cash mo, or gift check kapag meron po kayong networking site. Yan, then choose the payment terms. Deliver lang po siya ang bigas. Hindi po siya pwedeng pick up. Then, indicate nyo lang po yung location, saan kayo, capital region, and provinces, municipality. Ayan, then check out. Pag once sa check out na yan, automatic process na po siya. Ganun lang po. Magbabawas lang po sa e-cash nyo yan. Then, makikita nyo po itong mga resibo nyo dito sa my purchases. Andito na yung resibo nyo. Ito yun o, yung resibo na to. Ayan, yung mga claim ko na ng mga for delivery pa lang ito pala. Pick up location. Meron pa pala status for deliver. Yan, marami pa pala akong hindi pa na-receive. So, ayan siya guys. So, ganun lang siya kasimple, no? Sa shopping center natin. Sa insurance naman natin, meron po tayong personal accident insurance lang tayo. Dalawa lang po tayo, Miss Malayan at saka yung FPJ. So, more on nag-workout ako sa FPJ kasi marami po siyang benepisyo. Yan, good for 1 year annual. Sa system natin, ang price is 80 lang siya, pero bintahan mo sa labas is 300 peso. So, pwede ka maghanap ng reseller. Ang binibigay ko lang po is 150 peso na reseller. So, ito lang po yung details na kailangan natin sa gustong magpa-insured. Good for 1 year na po siya. Imagine niyo is 300 peso lang, good for 1 year. So, meron na po dito ang nakaka-receive ng ayan po yung coverage niya. Pag na-accident siya, accidental death, meron siya 100k. Yung naputulan siya, na-accidente sa motor, 50k. Accident burial, meron siyang 10k. Yung nasunugan po kayo, meron kayong 10,000. So, actually, ang accident, di man natin masasabi, di ba? Anytime yan siya mangyayari. Kaya, kailangan maganda yung nakapaghandaan mo na. Pwede mo i-insure ang sarili mo. So, once unified member tayo, free insurance po tayo ng 1 year. So, meron po tayong shipping lines. Andito po yung Fastcat, TransAsia at saka Tugo. Ito yung Fastcat, ito yung manggagaling ng Batangas, papuntang Boracay, Katiklan. Ayan po yun. Kasi ito yung mga Supercat. TransAsia, ito po yung nag-o-origin ng Visayas.
Cebu to Iloilo, Cebu to Cagayan, Cebu to or Davao to like that. Sa around Visayas, Mindanao lang siya. Ito yung Tugo, ito yung malaking shipping lines na nagbibiyahe po siya ng Luzon, Visayas sa Mindanao. Kung magpabook ka ng Tugo, then click mo itong Tugo. Then proceed. Ayan. Ito po yung CSR natin, customer service. Ito po yung form. Then, i-fill up nyo lang po dito. Pangalan ko. Kasi naka-registered na ako. Then, pangalan ko. No, automatic nandito na yung email number ko. Then, category. Click lang po natin yung Tugo. Madalas po tayo nag-CSR. Any problem or any po na transaction natin na matagal, dito po tayo mag-CSR, no? So, kapag dito sa choices wala yung hinahanap nyo, click nyo po tong si customer support. In general siya po ang nag-ano. So, ngayon, dito tayo sa Tugo. Yan. Then, priority high. Account nyo, ilagay nyo. Then, in reg code mo, like G. Ayan, reg code ko. Then, ilagay nyo lang dyan. Pwede nyo tagalogin kasi mga Pilipino lang naman tong mga CSR natin eh. Yan, sabi mo, pabook ako. Yan, pakot ako. Magkano yung Manila to Butuan. So, indicate nyo na po yung travel date, travel April. Yan. April. Lagyan mo ng date. Isang person lang siya. Then, pag nagre-reply po yun, isasabihin na po niya yung magkano yung amount. Then, pakilagay po itong number na to. Yung 20114 para po hindi tayo robot, no? Then, click po natin itong submit the ticket. So, sa submit na ticket, ito makikita mo to yung green. Itong green, i-keep nyo po yan hanggat ang transaction po natin ay hindi siya nag-successful. Yung kailangan nyo hindi siya natapos. Kailangan dyan yan. Then, pag i-click mo yan, kopyahin, kasi kukopyahin mo yan siya, or i-save mo yan, screenshot mo. Then, after that, mag-CSR po tayo uli. Dito tayo sa online support. Dito na tayo pupunta sa view existing ticket. Halimbawa yan, click mo yung reference kanina naka-green. Katulad nito, yan. Then view the reference. Dito po malalaman nyo ang sagot ng CSR. Then yan, resolve na yan, no? Kasi tapos na, resolve. Then, doon, magchat-chat po kayo doon hanggat hindi po natatapos yung transaction nyo. Yan, babalik-balikan nyo lang siya. Kasi doon lang po sila magre-reply. Yun po ang customer service natin. Lines, dito po tayo sa report. Lahat po ng transaction natin may report. Kahit po ipadala po natin, ipagamit po natin yung account natin sa pamilya natin, sa asawa natin, o kahit kanino, nalalaman nyo po yung ginagawa nila kasi meron po tayong general report. Ayan, nakikita nyo po yan. Yan, nandito po yun. Nandito po yung mga record nila. Maliban na lang sa pasa-load yung i-loading kasi mapupuno naman tayo sa 10-10-10-2020, no? So, hindi na kailangan nilang ilagay dito. Unlike kung nagpa-load po kayo ng international at saka yung special load, mag-a-appear po dito ang ano. Pero ang loading separate po yung ano nila, yung report. Katulad nito sa loading, click nyo po yung loading, ito po yung mga international at saka yung mga cards. Ayan, ito po yung may report, ha? Yan lang po sila, may report, yung mga package na internet. Then, kapag nag-bills payment po tayo, na may transaction po tayo ng bills payment, kukunin po natin yung resibo dito sa report. Ito, click mo yung report, then click mo yung bills payment. Nakikita mo dito ang mga resibo. Din paki-download dito may arrow. Download receipt. I-press mo yan para i-download niyang receipt na yan. Okay, yes. Para yun po ang ibibigay nyo sa customer. Yan. So, ayan po, nakikita nyo yan. Ayan. Para may resibo po kayo. Ito po yung resibo na ibibigay nyo sa kanila. Ayan. Then, example naman dito tayo sa nagpadala ng pera, no? Remittance send kayo. Then, click nyo lang po yung remittance send. Kukunin po natin yung yung tracking number para ma-payout po nila. So, saan kayo nagpadala? Kay Cebuana, kay Bank, kay Smart Money, eCash to eCash, Cash Card.
Kung saan kayo nagpadala, dun po kayo magkiklik. Like, nagpa-remit po ako kay Cebuana. Gikiklik ko si Cebuana para makuha ko yung reference number at ma-pick up po niya. Then, click download receipt. So, yes. Ibigay nyo po sa, ibigay nyo po sa customer para yun po, ma-pay out po niya yung pera, ma-pick up niya. And ito, resibo. Click mo lang yung resibo. Ayan na. Ayan. So makikita nyo dito, tracking number, hindi po yan ang reference number. Ang control number, yan po ang reference number. Yan po ang pipick upin niya. Ibigay niya kay Cebuana na magpipick up siya ng pera. Ang sender po ako. Ayan, ikaw po ang receiver. So ayan, ang charge lang po ng 2.5 is 130. Yan po ay wala pa tayong kita dyan, no? Magdagdag po tayo sa remittance at saka sa bills payment para may kita po tayo. Eh, nasa inyo lang po yung 10, 15, depende po sa transportation ng tao. So, dyan po kayo nagbe-base. So, dyan lang po sinag-end ang transaction natin dito lang. Ang package store natin, ang hotel booking natin, nandun po sa website. So, isisend ko po ang link sa website. Doon po ang hotel booking. Doon po tayo kasi hindi na mag-occupy dito sa version 1, no. But sa version 2 nandoon po sila lahat. Tina-transfer na po yung iba dito ng laman. Nasa version 2, pwede po tayo mag-transaction doon. So ganun lang po kasimple, ganun na po kadali. Any problem po na hindi po tayo makapasok o any transaction, mag-CSR lang po tayo. CSR. Yan, i-message nyo ako kung saan nyo po makikita ang CSR. Lalo na po sa ating mga bagong business partner, no? So, lahat yan, per transaction kikita po tayo. So, thank you for watching. I hope meron pong na-learn, lalo sa ating mga bagong business partner. So, anytime pwede nyo po akong i-message. Yan, thank you and God bless all.